Boundary ng Sea Line magpapaulan muli sa ilang bahagi ng South Luzon kasama ang forecast sa Metro Manila at ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. Amihan patuloy pa rin mararamdaman nitong weekend. Ilang bahagi ng bansa makakaranas pa rin na maulan na panahon kabilang ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas at Central ng Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 8, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga, alas 11:02 na ng umaga. Nakakaramdam pa rin tayo ng mga ilang mahihinang isolated rain showers lalo na dito sa Metro Manila dahil ang boundary ng Sea Line ay nandyan na naman sa silangang bahagi ng Luzon na umaabot ang extension dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon. Makikita natin sa lightning detection system, although offline muna ang ating lightning detector dahil kinukumpuni natin muli. Binaklas ko munang muli dahil pinamahayan na naman pala ng mga makukulit na mga insekto na gaya ng langgam ang ating antena, yung ating receiver antena. So nagkaroon ng disruption doon sa kanyang sirketo. So ngayon ay nililinis natin ngayon simula kahapon. Binaklas natin yung pinakamahal niyang reception antenna, isa sa pinaka-expensive part ng aking lightning detection system, yung triaxial antenna na tinatawag. Bawat kapirasong side ng pyesa kasi niyan ay para malaman ninyo ay umaabot sa mahigit 2,000 ang bawat isang side ng triaxial antenna. Since meron tayong 4 na triaxial antenna, which is yung isang coaxial, hindi muna natin ginagamit yung coaxial, pero yung 3 na ferrite antenna, which is yun yung mahigit 2,000 ang bawat isa. Since mayroon tayong 3, alam nyo na po ang halaga ng isang antenna. Silaki lamang ito ng mas kalahati ng credit card, ganun lamang kalaki yung pyesa niya, pero yung component niya ay bawat isa ay nasa mahigit 2,000 ang halaga. So alam nyo na kung gaano ka-expensive yung pyesa nito. So pinag-iingatan natin maigi, kaya kinukumpuni natin maigi na wag masira yung pinaka-semiconductor nito dahil walang ganitong pyesa sa Pilipinas. Sa Germany lamang mahahanap ang ganitong klaseng triaxial antenna receiver. So inaayos po natin ngayon. Makikita nyo po sa ating lightning detector system, hindi po active yung ating detector. So offline po siya. Yan, wala pong signal. So medyo paumanhin po muna. Yan, naka-indicate as offline muna tayo dahil shutdown muna natin o shutdown ko muna yung aking aparato dahil nga po inukumpuni natin yung antena. Minsan talaga ay hindi maiiwasan ang mga sirketo kapag outdoor, usually pinamamahayan talaga ng insekto yan. Lalo na't meron siyang electromagnetic field na nasasagap. Yung magnetic field niyan ay masyadong attracted sa mga insekto na gusto nilang pamahayan. So, binaklas muna natin. Meron tayong pinatutuyo. Then, ginagawan ko ng paraan para gawan ng separate casing itong ating detector para maiwasan yung ganito na palagi na lang nagloloko kapag na-overwhelm ng mga insekto. So, yan muna. Pero, gumagana po yung ating account pa rin. So, yung mga ibang antena na available sa Pilipinas at sa paligid nito ay nakakasaga pa rin, ay magre-register pa rin yan sa ating real-time lightning detection system dito. Ayan o. So, meron tayong 1,316 Arthur lightning strikes. Mapapansin nyo po, usually Southern Luzon at Southeastern Luzon ang may mas maraming lightning strikes. At kasalukuyan nga po sa may bandang Bicol region, sa Sorsogon at Legazpi, sa paligid nito at Catanduanes ay kasalukuyang mayroon tayong aktibong mga lightning strikes dyan. So ingat po tayo mga folks. Ibig sabihin ay nakakaranas kayo ng heavy rain dyan, ay ingat po sa posibleng pagbaha mga folks dahil po umiiral na ngayon ang huling bugso natin ng Sea Line nitong second week. Hanggang sa unti-unting hihinayan habang meron pa rin tayong umiiral na amihan sa Hilaga. Although bahagya na itong nabawasan,
dahil sa unti-unting pagpapalit na ng ating season ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng ginaw, pero hindi na sing ginaw nung mga nakaraang linggo po. Bahagya na lang itong bumababa. Kaya yung temperatura natin ay hindi na bumababa sa 22 degrees Celsius po yung lowest. Usually hanggang 24 to 25 degrees Celsius na lamang yung pinaka-lowest namin sa Caloocan na. Ang pinaka-lowest na naitala. So wala tayong makikitang aktibong Doppler radar malapit sa amin sa Caloocan. So hindi natin alam kung aktibo po yung Doppler radars ni Pag-asa. Base dito is wala tayong nasasagap na masyadong data na reception. So mukhang offline yata yung Doppler radar ni Pag-asa. Wala tayong idea mga folks. Ayan. Dito lamang sa itaas ang meron sa may Taiwan. Pero sa paligid wala po tayong aktibong Doppler radar ngayon sa Pilipinas. So offline yata. So pwede natin gamitin ng CMMS Doppler for alternative viewing. So wala tayong idea. So malinaw na lamang dito sa may bandang lightning strikes. At nakataas ang ating General Flood Advisory as of 11 o'clock lang ngayong umaga ay nakataas dito sa bahagi nga po ng Bicol Region kasama na ang Albay at ilang bahagi ng Southern Luzon at mga Southeastern Luzon, yan, most of Southern Luzon, Masbate, kasama na ang Camarines Norte, Camarines Sur, so most of Bicol Region na yan, Catanduanes, hanggang Sorsogon na po yan. So, na-indicated naman yan sa ating lightning detection system. Meron tayong aktibo dyan, ay ingat po. At posible rin ang pagbaha dyan sa bahagi ng Quezon Province. Yan. Mula sa Quezon Province, yung mga ilog dyan, nakataas daw ang General Flood Advisory. Yan. Hanggang malaki ilog na raw yan. At Macaleton at Katanawan. Yan. At sa bahagi naman ng Laguna, nakataas din ang posibleng pagbaha. Kabilang na ang paligid ng Pagsanhan, Pila Santa Cruz, San Juan at San Cristobal. Sa Rizal naman daw, ang bahagi ng Marikina at Kaliwa Dam daw ay nakataas. So sisilipin natin yan using hydrological water level sa flood advisories. Titingnan natin kung tumataas po yung mga ilog. Double check natin. So, hindi active yung kanilang frame. So, double check po natin sa alternative water level. Yan, sa hydrological advisory natin. Makikita natin kung tumataas ba ang ating mga ilog. Sa ngayon sa Marikina, hindi naman nakataas. Ang medyo tumataas lamang sa may bandang San Juan. Diyan sa bandang Andaluyong. So far, wala naman dito nakataas sa Marikina. Pero nakataas ang advisory mula kay Pag-asa, so be worry na lamang po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid. So medyo nagko-cold humid na naman tayo. Overcast ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So may mga light drizzle rain tayo na umiiral. At expected mga madalas light rains lamang ang iiral sa amin dito sa Caloocan. Kaya magdala po tayo ng payong mga folks dahil unpredicted yung mga biglaang drizzle o light rain showers. Sa lowest temperature na itala na weather station kininang 5:44 AM, pinakamababa na ang lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 28.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:44 PM. So meaning mababa pa rin ang ating heat index niyan at 33.7 degrees Celsius. So ramdam pa rin natin yung amihan. At sa ating PX exemption past 24 hours naman, kung itatabi, ay nangunguna ang Davao City sa may pinaka-highest temperature na 34 degrees Celsius. At sa lowest naman sa Baguio ay 16.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. So mapapansin natin ay unti-unti na rin tumataas yung lowest temperature sa Baguio. Yan nasa 16 degrees na. Mga nakaraan lang halos 10 degrees Celsius. Ngayon medyo tumataas na. Ngayon 16.4 degrees Celsius na ang temperatura sa Baguio. Sa Inulan naman ng Alabat ay naka-total sila ng 46 mm. Kahapon sa amin sa Caloocan ay 1.2 mm lamang at ngayon ay 0.3 mm. Light drizzle rain lamang ito. So halos light rain lamang ang umiiral since kahapon. Outside humidity natin, high concentration, 86%. Tumaas ito ng 1% since last hour. Mahagyang mataas ang ating atmospheric pressure at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So, pa-high tide pa lamang po tayo pero gaya ng sinabi natin, mukhang wala sa 1 meter ang aabuti ng sea level natin. So, wala tayong magiging problema
Diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at lulubog po itong mamayang 5:57 PM. At sa ating moonrise and moonset at 64% illuminated na po. One gibas. Yan. So kung titingnan natin dito, wala pa tayong nakikita dahil magmo-moonrise pa po yan bago maghating gabi, 11:24 PM. At bukas na ng umaga at 10:20 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas na po yan ng Monday, magiging maulap ang ating himpapaborin. Klaro at magiging klaro daw pagsapit ng bandang hapon. Well, tingnan po natin dahil 100% chance ang ulan natin. Ganon din bukas ng Lunes, although 10 to 13% lang daw ang chance na pag-ulan bukas ng Lunes sa amin sa Caloocan. So, importante pa rin ang payong, kay umulan o maging gloomy, maganda po ay magdala tayo ng payong dahil unpredict ang ating mga forecast ng pag-ulan hanggang bukas. Highs and lows sa presyo expected, maglalaro 26 to 27 degrees Celsius and lowest na presyo expected ay 23 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa data feed satellite imagery ng data feed di Pag-asa. Makikita natin ang buong Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at South Luzon. Nakakaranas tayo ng malawakang kaulapan na may dalang mga malawakang pag-ulan, lalo na sa bandang Bicol Region, Quezon Province, so mula sa bandang Camarines Region, yan, nakataas din. Activate natin na heavy rain potential. Ang heavy rain potential ngayon na umiiral sa halos Bicol Region po, kabilang na Camarines Norte, Camarines Sur, mula Polillo Island din, Quezon Province, hanggang Atimonan, Legazpi, Sorsogon, maging ang Catanduanes, kaya nakataas ang flood advisory dyan. And the rest ng South Luzon, hindi ligtas ang Marinduque, Romblon, ilang bahagi ng Masbate at Burias Island, maging sa bandang Oriental Mindoro, maulap at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po. So most of Calabarzon area, mula sa bandang Lucena o bandang Pagsanhan nga po sa Laguna, Luciana, yan, Paete, magiging maulan din po ang inyong panahon ngayon dyan. Umaabot yan hanggang bahagi ng Batangas at ilang bahagi din ng bandang Calamba, Laguna. So maaaring umabot sa Metro Manila yung ilang kaulapan na may dalang ulan na nararanasan natin ngayon sa Metro Manila. So expected ang mga kalat-kalat na mga light to moderate rain shower sa Metro Manila. The rest ng Santa Luzon hanggang Bulacan. Yan, magiging maulap po tayo. Very gloomy ang panahon natin, cold, humid at maulap. Maging sa buong Northern Luzon o extreme Northern Luzon, magiging mostly cloudy po tayo. So sasabay po ang ginaw ng amihan at sasabay din ang mas makulimlim halos dahil sa maulap na panahon. Bukod bunsod po ng shilay natin o salubungan ng init at lamig dyan sa bahagi nga po ng bandang Southeastern Luzon po, yung pinaka-boundary. So magiging mas maulan po tayo ngayong araw, maging sa ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas. Yan, damay na ang Eastern Samar, Leyte, magiging mostly cloudy rin at isolated rin showers ang Panay Island, Negros Region at Cebu area. So anytime ay magdala na lamang po ng payong. Although dito sa may bandang Cebu at Bohol, at least medyo nagpa-partly cloudy to some mostly cloudy ang umiiral. So at least dito hindi masyado sobrang kapalang kaulapan. Pero anytime po magiging mostly cloudy tayo dyan dahil may surface trap po dito sa bandang silangan ng Mindanao, mula Surigao Region naman at Northern Mindanao at Eastern Mindanao kasama na mong Caraga area at dyan sa may bandang Compostela Valley, magiging maulap po kayo dyan. Expected din ng mga moderate to some heavy rain showers, lalo na dyan sa dulong-dulo po ng Davao de Oro, ng Compostela Valley hanggang dyan sa may bandang Baganga, Caraga, hanggang dyan na sa dulong-dulo ng Mati at Governor Honoroso. Moderate to heavy rain showers po tayo dyan. Expected din ng pagkulog at pagkidlat, lalo na sa bandang hapon po. So, the rest ng Butuan hanggang Misamis Oriental, Cagayan de Oro, magiging maulap din tayo dyan hanggang dyan sa papasok na yan ng bandang Orequeta sa Misamis Occidental at rest ng Lanao del Norte. Sa bahagi naman ng Sorsogon area ay magiging maulap din tayo, at least dito, partly to sa Musiko ding Iral. Hindi mawawala ang isolated rain showers and local thunderstorms, lalo na pagdating po ng hapon. So damay-damay na po, ilang bahagi po ng Maguindanao, yan kasama na ang Coronadal hanggang Cotabato na po yan. So be prepared na lang anytime sa inyong mga payong, ganun din sa Zamboanga Peninsula, especially dyan sa bandang Sindangan, pababa ng Tamplisan ng Zamboanga del Norte. Bagamat partly cloudy to mostly cloudy sa bandang Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulo-Sulo, naka-forecast din daw dyan ang localized thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon, gabi
o madaling araw. So magiging very gloomy po ang halos nalalalabi ng bansa natin ngayong araw hanggang bukas po yan ng Lunes dahil po sa umiiral na ngayon na southeasterlies trade wind dito. So sa bahagyang pag-iral ng southeasterlies as expected may mga madalas tayong maulan sa bandang Eastern at Mindanao at Eastern Visayas at medyo umiinit na ang temperatura dyan, yung daloy ng hangin kasabay ng easterlies dito. So mapapansin nyo po yung galaw ng kaulapan, pahilagang kanluran siya, pa west o northwestward dahil yan sa daloy po ng southeasterly trade wind. Nagkakaroon niya. Kapag malapit na po ang tag-init, usually ay lumalakas na po yung southeasterly winds dito sa bandang southern hemisphere na nanggagaling sa may bandang Papua New Guinea, ayan, at dyan sa may bandang isla na yan ng Papua New Guinea sa Hilaga. Dumadaloy po yung hangin dyan na mainit at kumikilos pa hilagang kanluran na umaabot dito sa bahagi nga po ng Pilipinas. So tinatawag natin yan na southeasterlies at makikita nyo po yung flow ng hangin, yan, yung flow po ng hangin, pansin na pansin nyo po at yung galaw ng kaulapan. Mapapansin nyo po malakas po ang daloy ng southeasterlies kumpara sa easterlies. Although may presensya pa rin ng easterlies nandito yan sa may bandang Guam. Kaya lang hindi malakas ang puwersa ng easterlies. Mas malakas ngayon yung southeasterlies ngayon dahil yung pagpapalit kasi ng klima between amihan into hot dry season, normally umiiral muna yung malakas na hangin natin sa timog silanganan natin sa dagat Pasipiko. So yan po ang nangyayari. So patuloy pa rin yung sheline natin dito sa may bandang silangan nga po ng southeastern Luzon. So makikita po natin yung boundary. So mararamdaman pa rin natin yung amihan, tuloy-tuloy po yan mga folks at generally magiging maulan po tayo sa halos buong Central Luzon, mula Central Luzon hanggang Southern Luzon po. So damay-damay maging sa Metro Manila. Although hindi naman ganun kalakasan na magiging ulan natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. So mula sa ating tropical cyclone sector ay ituloy na po kahapon pa actually. Inalis na ng ating tropical cyclone sector ang listahan nitong si dating bagyong Basyang nga po. Gaya nating ni-report nung kahapon ay nasaan nga po na mula sa pagiging remnant low ay hindi na ito aabot sa may bandang Palawan nga po o bandang West Philippine Sea dahil malakas na nga po yung ridge of high pressure area dyan. At dahil sa tuluyan itong huminat nag-dissolve ay hanggang dyan na lamang talaga sa may bandang western sections ng Visayas, dyan sa may bandang Antique nga po. Ito nga po yung huling location niya at nag-dissipate na siya as of 2 o'clock AM report ng ating tropical cyclone sector. 2 AM po indication yan ngayong araw. Yan, dissolve na po siya. So, ang katunayan yan na dissolve na siya dahil yung ibang data ay aktibo naman as of 8 o'clock. So 2 o'clock AM po huling namataan itong remnant low ni dating bagyong Basyang na internationally named Penha. Yan. So yan na po. At yan na po ang huling journey nito. So nabuo o na-detect ito na ating tropical cyclone sector since February 2 po ng 2 o'clock PM at nalusaw na lamang ito ngayong umaga ng madaling araw 2 o'clock AM February 8 po ngayong araw. So yan po ang pinaka journey nitong si Bagyong Basyang. So nakakadalawang bagyo na po agad tayo. Yan. So nag-iba na talaga yung ating klima so far. At dahil wala naman tayong sumusunod na panibagong tropical wave o anumang aktibong bagyo, gaya ng ating report ng isang araw ay wala tayong inaasahan na sama ng panahon dahil yung convergence sa binabantay natin last week ay hindi po nagtuloy at nagtuloy po siya na naging isang sapesap na lamang. Yan. Makita natin dito, hindi po siya nagtuloy at yung kanyang tropical cyclone strike probability nga po niya, although nasa around 30%, less likely itong magiging bagong invest, which is yung bago nating analysis noong isang araw pa. So mula sa mga simulations sa mga computer models, makikita natin ay yung southeasterlies, iiral po dito. So expected po ang surface trap dyan na aabot sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So halos intertropical convergence zone siya. Kaya lang paslant na ITCC dahil nga po sa southeasterly trade wind. So patuloy pa rin at makikita natin numinipis na po yung ating amihan. Pagkalagpas po yan ng February 14 o February 15 o pagkatapos ng Valentine's Day. Unti-unti nang bababa yung
yung range of high pressure area o bahagya unti-unti na pong hihina yan. Ayan, makikita natin dito sa GFS simulation. Kay ECMWF simulation naman ay despite na ngayong linggong ito papatuloy pa rin yung amihan, pero pag dating po ng bandang February 14 o 15 nga po, ay dyan na po magsisimula na unti-unting hihina yung range of high pressure area. Dahan-dahang ninipis po yan. So, unti-unti, medyo magiging mas warmer na po ang bandang Visayas at Mindanao. And then, siguro bago magkatapusan ng February, ayan na po, simula na po ng transitioning mula sa pag-amihan season into hot dry season. Unti-unti na po magiging mainit ang ating silanganan. At pag lumakas na po yung easterly trade wind natin, from southeasterly trade wind, ay magiging maalinsangan na po tayo bago pumasok ang March 2026 po. Bagamat sa unang linggo po ng March ay nasusunod na buwan, ay makakaramdam muna tayo ng mga sunod-sunod na localized thunderstorms, kaya kailangan maayos ko agad yung aking lightning detector. Pero expected po yan na senyalis na yan na nag-iiba na ang ating klima na. Ibig sabihin, umiinit na po yung ating paligid. Umaalinsangan na unti-unti niyan. Then, pagka second week na po yan, probably baka first week o second week. Estimated mga first o second week na po ng March ay i-declare na ni Pag-asa ang onset o ending onset ng ating amihan season na. Expected na yan. Taon-taon naman ganyan na nangyayari. So, alam na po natin ang magiging step niyan. So, mga bandang third week na nga po ngayong buwan hanggang katapusan ay expected magsisimula na po ang unti-unting pagpapalit ng ating klima into hot dry season, which is yan na po ang isa sa delubyo natin taon-taon, ang tag-araw po natin sa Pilipinas. So enjoy na po natin habang may amihan pa po tayo at may ginaw pang nararamdaman dito sa Metro Manila, dahil once na matapos yan ay grabing init at alinsangan naman ang iiral sa atin sa loob ng 2 hanggang 3 buwan po yan. At dyan na tayo makakapag-report na naman ng sunod-sunod na heat index at pataasan na naman tayo ng heat index at outside temperature. So wala tayong magiging komento dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Wala naman tayong inaasahan na sama ng panahon. Yan, puro range of high pressure area na lamang hanggang South Luzon. So ramdam pa rin natin ang amihan hanggang bago mag-February 14 po yan. Tuloy-tuloy pa rin yung dama natin ng ating amihan yan Yan. Pero mapapansin natin hanggang South Luzon na lamang o most of Metro Manila hanggang extreme North Luzon ang malakas na daloy ng amihan. Sa Mindanao, medyo mas maalinsangan na po sa kanila dyan. Medyo umiinit na ang kanilang panahon dyan sa bandang Mindanao area. So yun lamang ang pinaka-analysis natin at wala tayong expectancy na susunod na panibagong tropical wave. Although dito sa ating Cloud Genesis ngayon ay may forecast na mayroong 50 to 60% daw mula dito sa southeast of Guam by February 10. So tingnan po natin dahil wala pa naman sa pinaka-actual natin na mean winds na panibagong convergence. Mag-uulat naman tayo niyan oras na magkaroon na tayo ng positive sa pinaka-convergence natin. Yan, tingnan natin dito kung ito ay magkakaroon ng Coriolis circulation sa loob ng 24 oras, at kapag nagkaroon ng Coriolis circulation na ay pwede na natin i-post yan as new candidate of convergence monitoring within 55 hours. Sa ngayon, wala pa po. Napakaano pa lamang yan at nasa Southern Hemisphere pa. At hindi pa masyado nakikitaan ng convergence o Coriolis circulation. So, hindi muna natin uulat yan sa ngayon. So, may foreigner tayo nagtatanong kahapon, i-report ko daw yung lagay ng panahon natin. Well, mula sa amin sa Caloocan ay typically within 24 hours and 7 days, naglalaro lamang sa normal at moderate ang air quality. So, hindi naman ganon kalala yung ating air quality so far, between 51 to 100 index. Pero sa ating chart, sa sensor graphs natin, base sa aking aparato mismo sa Caloocan, usually moderate lang ang inaabot ng ating air quality. So, expected yan sa buong Metro Manila dahil napaka-gloomy naman po kasi natin at malakas po yung daloy ng hangin dulot ng amihan. So, madaling nadidisperse po yung ating air pollution sa ngayon. Pero wag natin baliwalain yung moderate dahil pwede pa rin pong mag-moderate high yan at sa mga sensitibong mga baga. So, magmas pa rin po tayo lalo na sa mga medyo hinihika po.
Lalo na't uso na naman yung mga tag-sipon, yung pagbara ng mga ilong natin, kasabay po ng ginaw ng panahon. At kung napabalita natin, kumakalat yata sa mga balita ang umiiral na naman na dengue. So, be worry na lamang po. At since yung ating air quality ay hanggang moderate pa lang naman, at sa loob ng 30 days, at least ilan lamang, 4 na beses lang tayo nagkaroon ng mas matindi na unhealthy air quality. Base na rin dito sa 30-day chart monitoring natin. Yan. So, ang huling unhealthy at least noong January 27 pa. Nitong February, usually mga moderate lang naman yung air quality natin sa ngayon. So, hindi naman ganun kalala ang sama ng ating air quality. Yun. Yung actual temperature natin ay so far, maging yung ating outside pressure, ay normally naman. Bahagya na pong bumababa ng konti yung ating atmospheric pressure dahil nag-unti-unti nag-iiba na po yung ating klima. Yung ating outside humidity ay madalas nagiging drier po tayo. Well, dahil pa rin sa presensya ng amihan. Pero unti-unti magbabago na naman yan. Since magha-hot dry season tayo ay magiging madalas mababa din ang ating outside humidity. Pero expected natin yung temperatura unti-unti tataas na naman yan. So in 1 year natin, yung last monitoring natin nung last May ay umabot pa nga sa 35 degrees Celsius, so highest air temperature natin. Yan, and then hanggang nitong January mababa pa rin yung ating outside temperature. So pagpasok po yan ng Marso, unti-unti tataas na naman po yan. So paghandaan na naman po natin. Yan. So, ang pinaka-highest recorded namin na accumulated, at least mga 35 to 36 degrees Celsius po. So, yun po yung last time na since bago lamang na na-accumulate natin tong recording na to since last May, last year po yan ng May, ay hindi natin nakunan yung detail yung pinaka-highest temperature natin. Pero umabot yan sa 36 to almost sa 38 degrees Celsius po. Kung babalikan natin yung historical records natin. Para meron tayong idea mga folks. Yan. So, yung monthly summary natin last year, pinaka-highest temperature natin na inabot sa amin sa Caloocan, halos 37 degrees Celsius. Yan. Yung year 2024, mas mainit, 39 degrees Celsius. Last year po, year 2025, 37 degrees Celsius ang pinakamataas na naging temperature namin sa Caloocan na recorded po. Ayon yan mismo sa aking weather station po. So, yun naman po pinaka-analysis natin base sa nagtatanong na foreigner sa ating air quality. So, moderate po tayo Again, nasa 58 moderate index po tayo. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Samantala, sa ulat lindol naman, wala naman tayong panibagong malakas na pagyanig. Although kahapon, bandang gabi, mga bandang alas 8, alas 9, mayroon tayong mga ilang minor earthquakes na nadedetect. So, malamang ay at least mga magnitude 3 to magnitude 4. Pero ngayong araw ay so far, mula kay PBOX, wala naman tayong magnitude 4 na naitala dito sa ngayon. Yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ilang pagyanig dyan sa bandang Sultan Kudarat at Bogo, Cebu pa rin. Ayan, may mga magnitude 2 sa may bandang Sultan Kudarat. So far, wala tayong nababasa dito na Sultan Kudarat. So mukhang kalmado ngayon si Sultan Kudarat. Walang listahan si Sultan Kudarat dito. So mukhang kalmado ngayon o tahimik yung Sultan Kudarat. Sana tuloy-tuloy na pong manahimik yung mga aftershocks dyan. So far, yan. So wala tayong bagong Sultan Kudarat dito ngayong araw. So hopefully ay tuloy-tuloy na pong maging kalmado yung paghinig. Although, patuloy pa rin ang mas maraming nadadagdagan ng mga pagyinig sa Mindanao So magiging alisto pa rin po tayo mga folks. At mula sa ating historical earthquake data, kung ilan na po yung total earthquake natin for the month of February ngayong taon. Yan, so double check po natin. Ang total earthquakes natin ngayon ay nasa 296 na po. Almost 300 na. 289 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 sa magnitude 4.0 pataas. So, wala pa naman tayong magnitude 5.0 na naitala dito ayon kay PBOX. So, medyo good news pa rin to. Sana wala tayong mas mataas pa na malakas na pagyanig ang maitatala. Pero hindi natin mapipigilan yan dahil hindi naman natin napepredict
at least lagi pa rin tayong ready, lalo na dyan sa mamandang Sultan Kudarat pa rin at Surigao Region. Yan. So, yan pa rin po, pinakamarami pa rin sa Mindanao at halos nasa 300 ang ating total earthquakes ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, February 8, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na Linggo, February 8, 2026. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ating mga ulat regarding sa ating lagay ng panahon base sa ating data feeds mula dito sa atin sa aking webpage sa Caloocan. At para sa mga hindi natin isama na ulat ngayong araw, typically magiging light drizzle rain to some moderate rain showers tayo sa Metro Manila ha. Kaya magdala po ng payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.